Okay, magandang umaga po sa ating lahat at eto, magre-react tayo dito sa trending na balita, nag-breaking news kanina patungkol itong si Auntie Claire Castro ninyo, no? Naglalasik na naman ng lagim. Ano bang ginawa ni Auntie Claire Castro ngayong araw na ito? Imbis na mag-busy siya para i-defend niya ang kanyang among bangag at mag-update sa taong bayan patungkol po sa ano na yung mga developments ng ating bayan, kung ano na yung mga programa ni Bongbong Marcos at ano yung ikakabuti ng taong bayan. Instead na yun po ang gagawin niya, ang ginawa niya, no? Nagpunta siya sa NBI. Okay? Nagpunta siya sa NBI para i-report ang isang post ni Attorney Trixie Angeles. Okay? Kasi kasi insecure naman ito. Itong si Auntie Claire Castro, insecure man ito ni Attorney Trixie, no, na nag-report siya sa NBI na may posible raw merong post na parang sa tingin niya merong grave threat raw. Okay? Yun ang ayon sa kanya. Okay? So, ipapakita natin yung video na yan kung saan nagpalabas rin siya ng statement doon sa NBI. At yan ang pakikinggan natin at magre-react tayo. Okay? Pangalawang video na ating ipapakita ay itong si Attorney Trixie mismo ay nag-response na sa mga ginagawa ni Auntie Claire, no? Dahil nag-report siya sa NBI, so nag-research po tayo, kinalap natin yung mga channel ni Attorney Trixie, yung Luminous, no? Na nabanggit ni Auntie Claire, at doon nag-response itong si Attorney Trixie, which is may point si Attorney Trixie sa kanyang mga paliwanag patungkol sa iyakin na si Auntie Claire Castro. Di ba? Iyakin yan. Iyakin, di ba? Ang hirap nitong babaeng ito kasi mahilig siya na bumanat, di ba? Mahilig siyang bumanat. Pero kapag babanatan siya, kapag siya na naman ay re-replyan sa kanyang banat, ayan, umiiyak. Yan ang mga taong iyakin. Okay? So, yun po ang ating ipapakita ngayon at ito po yung ating talakayan patungkol po dito sa pag-report ni Auntie Claire, no? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna nating panoorin at pakinggan itong si Auntie Claire Castro ninyo. Okay? Auntie Claire, pasok ka Auntie Claire, makinig kami sa inyo. Play. Yan, nag-report siya sa NBI niyan. Actually, pinaparecord ko lang po, nire-report ko lang po, yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. So, may nakita raw siyang threat. Okay? So, syempre,
karapatan naman yan ng bawat isa sa atin na kung ano yung sa tingin ninyo, sige, walang problema, Auntie Claire. Ito'y address sa akin. Ang sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens, Personally hindi man ako ganyan ka-expert sa mga batas-batas na yan, sa cyber libel o kung ano mang grave threat na pinagsasabi niya. Sa binasa niya sa post ng Luminous, no? Headed by Attorney Trixie, wala akong nakikita na grave threat doon. Totoo. Sa akin lang baka sila meron. Yun lang ang sa akin Sa binasa niya, wala naman yun. Di ba? Wala naman akong nakitang na parang na-feel na grave threat doon. Siguro sobrang sensitive ka lang talaga, Auntie Claire. to me, at least, may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Sa tingin niyo po, bakit po, ano pong motibo ng tao po? Bakit sila nag-post ng ganito? Kilala niyo po ba sila? Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Ako, kung ikaw, Auntie Claire, parang napansin mo na merong grave threat sa ginawa ni Attorney Trixie, para namang ang babaw naman yun, Auntie Claire. Pasensya ka na, Auntie Claire, pero reaction ko lang ito. Itong babaeng to, mang grave threat? Si Attorney Trixie pa talaga, ang bait-bait nitong attorney na ito. 'Di ba? Parang ito lang yung aking reaction sa iyo, Auntie Claire, overacting ka. O nag-overreact ka sa post. O baka sobra lang ang pagka-insecure mo kay Attorney Trixie. O ano ba, may past ba kayong dalawa? May history ba kayong nag-away ba kayo? 'Di ba? Kasi para sa akin, imposible talagang itong babaeng ito, si Attorney Trixie, gagawin yan. Malabo. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report. Ako pansin ko dito kay Auntie Claire, parang kampante kasi siya. Kasi nasa gobyerno siya, nasa administrasyon siya. Kahit anong gawin niya, kung pupunta man siya sa NBI, talagang pabor sa kanya. Diba? Di syempre kakampihan siya kasi spokesperson siya ni Bongbong Marcos. At siguro naman, lahat ng ahensya ng gobyerno, takot rin kay Bongbong Marcos. Diba? Di syempre, kapag siya ay magreklamo, tutulungan natin ito kasi spokesperson ito ni BBM Kampante siya. Kaya sabi ko sa iyo, Auntie Claire, good luck sa iyo, Auntie Claire, kapag si VP Sara na ang presidente, kung saan ka talaga pupulutin. Kasi alam naman natin, malakas si VP Sara at mananalo yan sa 2028. Ngayon, sobrang batikos ka na, banat ka ng banat sa mga Duterte. Ewan ko na lang kung ano ang gagawin ni VP Sara sa iyo. Baka marami ka ring kasong nakabinbin sa kanya. Kasi hindi yan papayag si VP Sara na kung ano-anong banat mo. Di ba? So, good luck lang sa'yo kung may kaso ka bang nakabinbin. Di ba? So, talagang ingat-ingat ka. For now, Auntie Claire, kung payo ko sa'yo, huwag kang bumanat sa mga Duterte kasi ang gulong ng palad, bilog ang mundo. Hindi mo parang hindi mo mapapansin nasa ibabaw ka na o nasa taas ka na, di ba? Ngayon nasa taas ka pa, di ba? Tingnan lang natin. On this. Ma'am, anong background possibly behind this post? When I made this chucky remark, Inamin mo, di ba? Nagsimula ito sa Chucky remark. Sinong sinabihan mong Chucky? Si VP Sara.
Si VP Sara ang sinabihan mong Chucky. Tapos ngayon, kapag sila na ang kung sa sa Bisaya pa, kung balsan ka, ayan, umiiyak ka. 'Di ba? Ikaw naman pala ang nagsimula. Ikaw rin ang inamin mo rin, 'di ba? Nagsimula ito sa Chucky remark ko. O, ikaw rin ang nagsimula. Tapos kapag magre-reply sila, magre-respond sila sa mga remarks mo, iiyak ka, 'di ba? Ganyan ka. Iyakin ka pala eh. And then, ito, sila yung Huwag kang magsimula ng mga remarks mo na kung re-replyan ka, masasaktan ka pala. nag-threaten sa akin. Okay? Okay na? Moving forward po, ano pong mangyayari sa NBI after this po? Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may So, meaning to say, kung nag-report siya, natakot siya. Kung natakot ka, Auntie Claire, wag ka nang mag-remarks kasi. Remarks ka ng remarks kay VP Sara. Alam ko namang matindi ang galit mo kay VP Sara. Be professional. Attorney ka. Lawyer ka. Mag-remarks ka ng Chucky na kamukha ni VP Sara. Hindi yan gawain ng isang matino na lawyer, Auntie Claire. Tapos ngayon na re-resbakan ka, iiyak ka iiyak ka pala, di ba? So hindi maganda. kaya naman sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Kasi, hindi ka Ikaw? Matakot? Or OA ka lang talaga? Ako sa tingin ko may opinion. Natakot raw siya. Bakit ka matakot? Hawak ka ng presidente. Meron kayong mga presidential guards. Di ba? I think, ikaw siguro mismo rin, meron ka ring bodyguard. Di ba? Kasi, syempre, pag-iingatan ka ng Malacanang kasi bumabanat ka sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba? Ikaw, matatakot? You have all the resources. Parte ka ng administrasyon ni Marcos. Tapos ikaw matatakot ka sa isang attorney Trixie Angeles na ang bait-bait nitong babaeng ito? Hindi nga marunong itong umaway ng tao. Hindi nga ito pala away. 'Di ba? Tapos ngayon, natakot ka sa isang post na wala namang, sa tingin ko walang grave threat doon. Or OA ka lang talaga. Nag-overreact ka lang talaga. Di ba? naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. Siyempre, wala tayong magagawa. Yun ang interpretasyon niya. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post? na yun? Bahala January ka, Auntie Claire. Nandiyan pa rin po ba? O? Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta Remember, Auntie Claire, ikaw ang isa sa mga dahilan na bumaba ang rating ni BBM. Tandaan mo yan. na sa buhay niya. Hindi po nadadaan Ito yung dahilan na bumaba yung rating ni BBM . ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Di ba? Kinonect niya sa mga Duterte. Idolo nila, sa mga idolo nila. Sino ang pinatutungkulan? Si Attorney Trixie. Sino ang idolo ni Attorney Trixie? Ibig sabihin si Duterte. Di ba? May pitik na naman na kaunting pitik banat sa mga Duterte. Yan ang problema sa iyo, Auntie Claire. Kasi ang mga Duterte maraming supporters. Kapag babanatan mo ang mga Duterte, syempre magagalit yung tao sa inyo. O di, bakit hindi mo yun intindihin?
no? Given na yun. Babanatan mo ang isang tao na most loved by the Filipino people. Okay? So, expect mo na yun. Expect mo na yun. Huwag kang overacting. Prior to this post, meron po bang may previous na post towards you? Wala ako napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Sus ko, Auntie Claire. Ewan ko na lang sa'yo. Yun po yung yun po ang kay Auntie Claire Castro. Okay? Yun po ang nangyari na nag-report siya sa NBI sa kanyang ka-OA-han niya. Okay? Ngayon naman, ay pakinggan natin itong si Attorney Trixie. Ano ang response niya patungkol dito sa kaartihan ni Auntie Claire Castro? Ito, Attorney Trixie, pasok. Yes, of course, by this time you would have heard na mayroong pumunta si Undersecretary Claire Castro sa NBI para mag-file ng report. Okay? Take note of the words that she used. So, take note of the words that she used, ha? She said report. Okay. Pero so this afternoon nga, pumunta si Undersecretary Claire Castro sa NBI to file a report supposedly on a post that was made by Attorney Ahmed on Luminous. Okay, now Luminous does carry our names, but there are actually 4 writers there. One is inactive, si JP, but the active ones are myself, Attorney Ahmed, and Adrian Pascual. Okay. Supposedly, she claims that the post was amounted to a grave threat against her. So let's have a look at what exactly that post was about. Ayan, I found it. All right. I'll just read parts of it that are possible for me to read. So this is the post. It was posted on January 2, sabi. It starts with, nakakatuwa si Claire Castro sa Chucky series niya. Na para bang naniniwala siyang siniseryoso siya ng tao. Kala niya di naiintindihan ng tao na tauhan lang siya at yang inaasal niya ay umaayon lang sa taong nasa poder o di kaya asawa ng nasa poder. Sabi ni, the post continues to, I'll just read the relevant portions ha. Sabi, Claire, sana naiintindihan mo na alam naming tuta ka lang. Sana rin sa bagong taong ito, maintindihan mo na sa oras na naglag ka ng humans, nasa na yun? Ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinaggagawa mo. Alright. So, that's the relevant. Mahaba-haba pa yon and it is still posted. Look for the January 2 post. So, according to her, it constitutes a threat and therefore, she is reporting it to the NBI so that if anything happens to her, then kami daw ang tatanungin. Iimbestigahan daw kami. Now, certain media people have reached out to us for a comment. So what we did was we posted our own statement in Luminous, also the same place where she found allegedly saw the original statement made by Attorney Ahmed. So here is our statement, and I would like to read it to you. Undersecretary Claire Castro, as a lawyer, understands or ought to the crimes of grave threats defined in the revised penal code as committed when a person threatens another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. She is also aware that there is no threat of any sort in the post. Let's call this report what it is. So let's call this report what it is. An attempt to suppress speech and expression that is critical of the Marcos administration. Ms. Castro has been called many things in other posts, in other platforms, yet she never felt compelled to report any of them to the NBI. The writers on this page, however, have written many times
about the failing of the current administration, with Attorney Trixie Cruz Angeles even speaking out in public fora. As a prominent government official, she has at her disposal the might of state forces to weigh in on her personal complaints, and she is clearly not too shy to use it. And on such basis, as persuasive as her absolute sole interpretation of a post, the context of which she could have very asked for very easily. By making this report and publicizing it to the full extent that the resources of the PCO can, she intends an unmistakable chilling effect on others who post their opinions and criticism of public officials in the exercise of their official functions on social media. No surprise there. She's the very reason why our Constitution protects free speech and expression. All right. Let's deal with your frequently asked questions and with your comments as well. But let's start with the questions. Sabi ni Chino, another diversion tactic. Well, ako, I don't think it's a diversion tactic. This really is a free speech issue. Because, look, where is the truth? For us, as far as we can see, there are no threats in that post. Instead, filing a report on this is an intention to, there is a clear intent to silence us. Kasi po, ito na napapansin ko rin. Sa sobrang daming taong bayan na nagko-comment patungkol kay Auntie Claire, mas grabe pa nga yung comment ng taong bayan kay Auntie Claire, di ba? Merong iba dyan nagbabanta, pero wala, mga sasabihin nilang trolls, walang mga mukha, di ba, nagbabanta kay Auntie. Mas grabe pa nga yun Yung kanila Attorney Trixie, sa tingin ko, yes, tama si Attorney Trixie na parang pinatatahimik sila. Kasi lahat ng mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos binubuking dito sa kanilang channel nila. So, syempre, siguro, napansin siguro, di ba? Grabe ito mga taong to, mga attorney rin ito. Alam nila yung mga level of legalities na kapalpakan ng administrasyon. Edi syempre, sila yung nagpapa-aware sa taong bayan. So, posible na itong si Auntie Claire Castro, inutusan siguro na, sige, i-report nyo yan para manahimik na yung mga ganyang kalakaran ng grupo nila Attorney Trixie. That being the case, diba, this is an issue of free speech. So, there is no threat, and clearly... And remember sobrang malapit ito sa mga Duterte, itong sina Attorney Trixie. Meaning to say, what do I mean by sobrang malapit? Sobrang well appreciated sa grupo nito. Okay? Sa ika nga, galing na sa bibig ni Auntie Claire Castro, mga idolo ninyo. Aaminin naman yan Kahit nga ako, wala kayo kasakalingkingan sa mga Duterte, BBM, Auntie Claire Castro, kayong mga taga Malacanang. Sila Attorney Trixie, yes, they are considered vloggers ng mga Duterte. Aside from she is an attorney, he believes on the principles of former President Duterte. Ito si Attorney Trixie. Kaya naging OA itong si Auntie Claire. The use of that the use of the pretext of there being a threat is intended to make us hesitate, to chill. It's called the chilling effect. It's to get us to be quiet
or to have some kind of basis for reporting our post. I see your comments and I thank you very much for the support. Okay. Sabi ni Alexa, pinalayo nila ang flood control scandal with maleta-maleta delivery. Okay. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Sa mga audience ko sa Donmar TV, like and share and subscribe yung Luminous by Attorney Trixie. Hintay muna Sabi tayo. ni Dabawenyang Atenista, Hi, Attorney Trixie. Kabadagulang ko lang sa COMSEC ng One News PH sa report ng ante nila. Kaloka, akala ko balat buhaya, balat sibuyas pala. I think that in any case, this when something like this is discussed, then yeah, it's different pagka sila na, di ba? But, for me, I don't think iyakin yan. I think that, I apologize for my broken glasses. I think that really there is an intent here to how do you call this? To diminish the space for free speech. Okay. Sabi ni Shadow Ace, laban kay BBM po. Ang ano po, magandang gabi, pwede po bang taong bayan mismo ang mag-file ng impeachment laban kay BBM? Yes po. In impeachment cases, pwedeng the complaint comes from a private citizen, but ultimately, kailangan pong i-endorso yan ng at least one congressman. Sabi ni Dale, saan ang threat doon? Tinanong din namin po yan. Good evening. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon pa lang po, magpapasalamat ako sa lahat ng nagpapadala ng gifts dito sa TikTok. Maraming salamat sa tuloy-tuloy ninyong pagsusuporta. Eto, there's a comment that Attorney Ahmed posted and medyo maliit so titingnan ko ng maigi. It says, let's read together from Google. Under Article 282, the revised penal code, the elements that must be present constitute the crime of grave threats are: the offender threatens another person with the infliction of a harm or injury, or which results into a wrong. The wrong threatened must amount to a felony or a crime under the revised penal code, killing, unaliving, physical injuries, or destruction of property. There has to be a specific target. The threatened wrong is directed at the person, honor, or property of the victim or that of the family. Deliberate interest, the offender makes the threat deliberately and knowingly that it is wrongful, including fear or anxiety inducing fear or anxiety in the victim. So I think you get the gist of what this comment has been trying to say. Thank you, Attorney Ahmed. Sabi ni Ma'am Lenny Munoz, yung flood control scandal, walang action, seriously. Gusto lang nila na di na tayo mag-criticize sa wrongdoing ng government. Kaloka. I think that the totality of these cases, plus if you include also that the president is asking or has been asking
through a memo. The way I understand it, a memo was issued by the Department of Education, at least the Department of Education. We don't know if the other agencies had also done so. Asking its employees to like the the posts, the informative posts of the president. So, but here is the point. Here's the point. From what we see, the basis for filing this case is not a real fear, not a fear. It's not uh, anything. And as a matter of fact, we note carefully that the filing here is not a case. What Undersecretary Claire has done was made a report to the National Bureau of Investigation. So if this was a case, the filing would be in the prosecutor's office of the courts of the RTC nearest to her, or within the jurisdiction of the crime, if any. So, according to her, the reason she's filing a report is she still has to decide whether or not to file a case. And in fact, she said, pinag-iisipan pa yon. Instead, she's filing this just in case daw anything happens to her. So I think the intent is to make us persons of interest should anything happen to her. Now, this, I think, is specious, but let's stick to the law. So, tama si Ma'am Ola. The effect of the filing of a report is similar to that of filing a police blotter. You report the crime, and it is made record, and if the police normally they would investigate, but sometimes they don't investigate, there is at least a record of your complaint. Okay, so that is the nature of her filing a report in the NBI. So if you come across any trolls who are saying, hala, kakasuhan na kayo, or ayan, kinakasuhan kayo, whatever, then please you can indicate that this is not per se a case. Instead, and she was Kaya nga, si Auntie Claire Castro, nagdadalawang isip pa siya kung magpa-file siya ng case. Kasi alam niya na kung magpa-file siya ng case, matatalo lang siya. Oh, totoo kasi ayon sa post ha, mismo ako, hindi ako attorney, pero nakapansin ako na para namang walang grave threat yun. So syempre, kung magpa-file siya ng kaso, hindi pa rin uubra yun. very clear about it. To be fair with Attorney Claire, she said she filed a report. So that's what it is. Okay? It's a report which is very similar to entering an incident in the police blotter. Ibig sabihin, overreacting sa post si Auntie Claire. Feeling niya Feeling niya may grave So threat. maliwanag naman yung statement namin. No? Ayoko kasing masyadong lumayo sa statement. Paano yan? Naging OA yung auntie ninyo. Kung siya pala yung re-resbakan, yun pala ang gagawin niya. Di ba? So, yun. Questions. Even dito, wala pa akong nakikitang katanungan. I thank you, Sir Paul. Thank you kay Banjo T. Pabs. So, yun ang aking napapansin dito ni Auntie Claire Castro. Ano si Auntie Claire parang lumalaki rin ang ulo niya. Kasi dati, 'di ba, kung mapapansin niyo nung let us say first 3 months or 6 months sa kanyang pagiging spokesperson dyan sa Malacanang, lang siya, bumabanat lang siya kung ano yung siguro yung utos ng Malacanang sa kanya, binabanatan niya yung mga kalaban, ganon, ganyan. So, nakasanayan na ng taong bayan na ganyan siya. Pero ngayon, tingnan nyo ha,
meron na siyang mga galawan, meron na siyang mga galawan na mga ganito. Marunong nang mag-report sa NBI. Anong ibig sabihin? Lumalaki na ang ulo. Na para bang kampante na siya kasi alam niya, kakampihan siya ng administrasyong Marcos. Siguro naman, bini-baby rin ito ng Malacanang, itong si Auntie Claire. Sino ba namang hindi matutuwa na ipagtanggol ka sa kagaya niya? Siyempre, itong si BBM, itong si First Lady, tuwang-tuwa ito kay Auntie Claire Castro. Sasabihin siguro ni BBM at ni FL Liza, "Oy, ano nyo yan? Dapat alagaan natin yan si Castro kasi yan lang naman ang bumabanat para sa atin." 'Di ba? Kasi wala namang wala namang mawawala kay Auntie Claire kung siya yung babanat. 'Di ba? Siyempre si Bongbong Marcos akala siguro niya hindi siya masisira kung si Auntie Claire ang babanat para sa kanya. Look at what happened now. 'Di ba? Kahit sino ang tanungin mo, si Auntie Claire talaga ang pinakadahilan bakit bumaba ang rating ni BBM. Wala nang ibang pagbibintangan yan. Kasi pasensya na ha, I don't want to comments on her physical attributes, but yung mukha pa lang ni Auntie Claire, manggigigil ka na talaga, di ba? Para ba talagang ang sarap kurutin ng mukha? Nakakagigil eh. Ay yung tipong mukha na kontrabida ba? So, doon pa lang, alam mo na medyo siya yung mukha ng Malacanang, si Auntie Claire. Di syempre, madadamay rin si BBM sa mga kalokohan niya, sa mga pinagsasabi niya. Yung taong bayan, medyo nagdadalawang isip na attorney ba ito? Kasi parang wala sa hulog yung mga statements niya patungkol sa Pangulo, di ba? Wala. Kahit anong topic patungkol sa administrasyon, kung meron pong kapalpakan ng administration, masyasyak ka na lang talaga bakit idadamay niya yung former administration. At pupunta yan sa kay Duterte, yung mga statements niya. Lahat na lang ng bagay. Lahat ng bagay na pag-usapan natin sa problema ng Pilipinas. Kahit siguro problema sa love life ninyo, si Duterte ang may kasalanan. Ganon kalala si Auntie Claire. Di ba? So, why would you ikaw na Pilipino ka, bakit naman ako syempre tatanungin sila kung merong magso-survey, may tiwala ka pa ba sa kay Bongbong Marcos? Isasabihin, wala nga kaming tiwala doon sa babaeng si Auntie Claire, kay BBM pa kaya? O di damay si BBM. Di ba? Kasi po, lagi ko yung sinasabi dito sa aking channel na yung mga politicians na kumakalaban sa mga Duterte, natatalo sa eleksyon. Si Dick Gordon, nasaan na yan ngayon? Kinalaban niya si Duterte sa panahon ng administrasyong Duterte. Anong nangyari? Tumakbo, hindi nanalo. Si Trillanes, number 1 na bumabatiko sa mga Duterte, anong nangyari? Kahit nga sa kanyang sa kanilang lugar, hindi na siya nanalo. Imagine that one, Ito yung nagpapatunay na kapag kakalabanin mo ang mga Duterte, sa mga nakikita ng taong bayan, sa mga ginagawa ng Duterte, hindi mo pwedeng gawa ng kasalanan o istorya ang mga Duterte. Kasi po,
saksi ang taong bayan kung papaano ipinaunlad, tumulong ang mga Duterte sa taong bayan. Sino pa? Sino pa? Look at what happened sa Tuwadcom. Si Dan Fernandez, nasaan na ngayon? The most hated Tuwadcom member. Hindi nanalo. Si Estela Kimbo na nakipagbardagulan kay VP Sara, anong nangyari? Hindi nanalo. Yan ang sabi ko sa inyo, kahit anong gawin nyo, basta kontrahin nyo ang mga Duterte, giba ang karir ninyo sa politika. Yun lang ang aking masasabi niyan. So, ang tanong, no? Ano ang masasabi nyo sa report nitong si Auntie Claire Castro sa NBI? Ka-OA-han ba ito? O tama ang kanyang ginawa? OA ba si Auntie Claire? Mag-comment kayo ha. Ilagay nyo ang mga opinion nyo dyan sa comment section. Basahin natin yan. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe na kayo ha sa Donmar TV. Libre lang yan, walang bayad. Para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga topics. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.